Mapagpalang umaga po sa ating lahat at welcome sa ating daily morning devotional. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan na pinagkaloob sa atin na binigyan niya tayo ng panahon sa pag-aaral na makikita sa In Heavenly Places na book, devotional book entitled In the Sunshine of the Cross. It's February 15. Malalaman natin dito yung liwanag na nanggagaling sa krus ng Kalbaryo ng Kristo. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Sa ating key text, mga kapatid, nagsasabi dito na kinakailangan tayong tumingin kay Kristo na siyang author and finisher sa ating pananampalataya, na nagbigay ng kagalakan sa atin at nagsakripisyo para tayo ay maligtas. The cross speaks life and not death to the soul that believes in Jesus. Welcome the precious life-giving rays that shine from the cross of Calvary. Reach up for the blessing, believe for the blessing. So mga kapatid, sa pamamagitan ng sakripisyo ni Kristo, nagpapakilala ito ng buhay at hindi kamatayan. At ang kaluluwang nananampalataya kay Kristo ay makakatanggap siya ng preskong biyaya na nanggagaling sa Panginoon. Yung liwanag na nanggagaling sa krus ng Kalbaryo ay kinakailangan ay abutin natin yung mga pagpapala. Walk not in the shadow of the cross. Do not give expression to weeping, lamentation, and woe, but encourage your soul to hope and joy. The cross points upward to a living Savior, who is your advocate and is pleading in your behalf. So, sa pamamagitan ng sakripisyo ng Panginoon, kinakailangan tayo may ipapakita natin yung kagalakan at pananampalataya at pag-asa sa ating Panginoon. Kasi sa pamamagitan nun, ay nakikipaglaban ang Panginoong Hesus dahil siya ay namatay para sa atin. Nakikipaglaban siya sa Ama na tayo ay maligtas. So nagmamakaawa siya sa Ama na tayo ay mailigtas. Na in our behalf, mga kapatid, bibigyan tayo ng pag-asa ng Panginoon. Kinakailangan na mawala yung ating pag-aalinlangan, mawala yung ating mga kalungkutan, at i-encourage natin ang ating kaluluwa na umasa at magalak sa cross ng Panginoon. When you are deeply shadowed, it is because Satan has interposed himself between you and the bright rays of the Son of Righteousness. So, mapapakita din natin na ang lahat ng kalungkutan at mga kadiliman ay mawawala dahil sa liwanag ng katuwiran ni Kristo. At kapag ito ay sisikat na sa ating mga puso, ito ay ang ating mga sarili ay mamamatay at si Kristo ang mabubuhay. I have indeed been halting under the shadow of the cross. It is not a common thing for me to be overpowered and to suffer so much depression of spirits as I have suffered for the last few months. So, napapansin din natin dito na yung cross ng Kalbaryo ng Panginoon ay nagpapakita dito ng kapangyarihan na mailigtas ang makasalanan. Sa pamamagitan ni Kristo, iniligtas niya tayo at yung mga bagay sa mundo ay walang kwenta. Bagkus kapag tayo titingin sa ating Panginoon at siya lamang, ang kanyang mga sakripisyo at pagpapala ay kapag tinitingnan natin, mawawala ang ating kalungkutan at mapapalitan ito ng kagalakan. I would not be found to trifle with my own soul and thus trifle with my Savior. I would not teach that Jesus is risen from the tomb and that He is ascended on high and lives to make intercession for us before the Father, unless I carry out my teachings by practice and believe in Him for His salvation, casting my helpless soul upon Jesus for His grace, for righteousness, for peace and love. So, mapapansin din natin dito yung matatagpuan natin sa Kanya ang kagalakan at ang mapupuno ang ating kaluluwa ng mga pagpapala at dobling ibibigay ng Panginoon ang Kanyang biyaya. At tuturuan din tayo ng Panginoon kung paano tayo lumakad sa Kanya. Hindi niya tinuturo yung mga bagay na walang kwenta. Bagkus, nagsasabi dito na kapag tayo titingin sa ating Panginoon, kinakailangan ang mga turo at practice na manampalataya sa Panginoon ay maidala sa ating buhay at tatanggalin yung mga dumi sa ating mga puso at kaluluwa. At titingin sa biyaya ni Kristo at bibigyan niya tayo ng katwiran, kagalakan, pag-ibig at katahimikan. I must trust in Him irrespective of the changes of my emotional atmosphere. I must show forth the praises of Him who has called me out of darkness into His marvelous light. Mapapansin din natin sa isang propeta, nakita niya sa kanyang panaginip na sa kanyang sarili ay nanampalataya siya sa Panginoon at nabago ang kanyang emosyon
mababago, mapapabanal ang ating emosyon kapag tayo ay konektado sa ating Panginoon. At may papakita din dito na punong-puno ng kagalakan ng kanyang puso, punong-puno ng kagalakan ng kanyang bibig sa pagsasabi at pagpapasalamat sa ating Panginoon. At tatawagin o tinatawag tayo ng Panginoon mula sa kadiliman into His light, sa kamanghamanghang liwanag. My heart must be steadfast in Christ, my Savior, beholding His love and gracious goodness. I must not trust Him now and then, but always, that I may manifest the results of abiding in Him who has bought me with His precious blood. We must learn to believe the promise to have an abiding faith. So, sa pamamagitan ng ating pananampalataya, kapag pinagkaloob na ito sa atin ng Panginoon, ang ating mga puso ay mapupuno ng kagalakan na si Kristo mismo ang mananahan doon. At tayo ay titingin sa Kanya, sa Kanyang pag-ibig, sa Kanyang pagpapala at kabutihan, sa Kanyang mahabaging kabutihan, mga kapatid. Kapag tayo ay titingin sa ating Panginoon at mananampalataya sa Kanya, hindi lang every now and then, kundi araw-araw, kundi always as usual. Ngayon, bukas at magpakailanman, mga kapatid. Kaya yung resulta, kapag tayo manifest natin ang ating Panginoon at nag-a-abide tayo sa Kanya, magre-resulta ito ng pagpapala, ng buhay na walang hanggan. Dahil binili tayo ng Kanyang dugo o mahalagang dugo ng Kalbaryo. Walang katapusang halaga, mga kapatid. We must learn to believe the promise. Kaya kailangan nating matutunan na manampalataya at maniwala sa Kanyang pangako sa atin na kinakailangan na mag-abide tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Let us live in the sunlight of the cross of Calvary. Let us no longer dwell in the shadow, complaining of our sorrows, for this only deepens our trouble. Let us never forget, even when we walk in the valley, that Christ is as much with us when we walk trustingly there as when we are on the mountaintop. So, tayo ay mabubuhay sa pamamagitan ng liwanag sa krus ng Kalbaryo, at hindi na natin titingnan yung mga kalungkutan, mga pagrereklamo, bagkus titingin tayo sa mga bagay na makalangit, kundi bibigyan niya kasi tayo ng kagalakan doon, at makakalimutan natin yung mga trouble in our hearts. Mapapalitan ito ng joy, peace, love, long-suffering, goodness. Dahil si Kristo ay lumalakad na kasama natin, at sa ating paglakad na kasama siya, tayo ay palaging nasa taas. Lagi tayong always tayo nasa top, mga kapatid. Kapag tayo nananampalataya sa Kanya, lahat ng ating gusto o lahat ng ating hangarin ay Kanya ng kalooban. At sa ating pag-aaral ngayon, mga kapatid, mapapansin din natin na ang liwanag ng cross ng Kalbaryo ng ating Panginoon nagpapakita ng Kanyang kabanalan, nagpapakita ng Kanyang katwiran, na kung saan kapag tayo titingin doon, makikita natin ang ating depekto ng pagkatao, at mas the more tayong lalapit kay Kristo. Dahil sa ating paglapit sa Kanya, makikita natin ang ating mga kahinaan. At ang katwiran lamang ng Panginoon ang ating ma-adapt, siya lamang ang ating kalakasan na walang hanggan. Dahil siya ang ating pag-asa, ang ating tagumpay. Wala na po tayong ibang ninanais pa na gustong gawin, kundi bigyan siya ng kaluwalhatian, bigyan siya ng kagalakan, bigyan siya ng kagalakan na tayo ay gagawa sa Kanyang kalooban. Kaya sa umagang ito, nawa ay maibigay sa atin ng Panginoon yung peaceful mind, na isipin nating mabuti yung sakripisyo niya at sa Kanyang habag sa atin na kahit tayo ay makasalanan. Kaya maraming salamat sa inyong pakikinig, at magandang umaga. God bless.